Huy, Mare! Ano latest? Kumusta mga kamarites? Akalain ninyo, isang buong taon na naman ang dagdag sa ating pinagsamahan. Ilang episodes rin ng isang linggong chismis at ilang kwentong dahon na rin ang ating napagchismisan. Naging bahagi na kayo ng araw-araw namin na buhay at nakasama namin kayo sa pag-abot ng aming mga tagumpay. At sa pagbubukas ng bagong taon ay muli nating sasariwain ang mga top showbiz stories ng 2025. Nikki Benitez dinimanda sina Albi Benitez at Ivana Ilawi. PhD? Sabi niya, while I heard rumors of respondents' infidelity early on, sabi niya na dati pa niya nababalitaan na may mga pangangaliwa, I had no proof of such facts. It was only when I received the petition for declaration of nullity of marriage filed by respondent, and after reading the admission of respondent of having fathered, o sabihin, nagkaroon na daw ng dalawang anak, two illegitimate children, and his implied admissions of his current illicit relationship with Ivana Alawi, that I was able to confirm his marital infidelity. I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare after finally discovering and confirming the truth in respondent's lies. From what we heard, at lalo na sa showbiz ay hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan, na ako sabihin nga, marami na ring di umano na nakarelasyon si si Congressman Albi Benitez. Some are non-showbiz, and then may mga sinasabing mga actress din. Pero di ba yung sa nilabas na statement ni Congressman Albi, parang dininay niya, di ba? Oo. Ayan ba nyo, huli? parang dininay niya dyan na Nagulat nga siya. Doon niya nalaman na meron siya na anak. Ayun, it is equally unsettling that a third party has been unnecessarily dragged into this private matter. The mention of individuals unrelated to the merits of the case only serves to divert attention and inflame public sentiment in the complainant's favor. Kung separated naman na kayo for like 20 years, 2 decades, ayaw niyo pa bang maging masaya, malaya? At saka baka nagkaroon na sila ng agreement na okay, you can go with your life, eto ako, eto yung... Pero sabi na iba nga, baka ayaw pakawalan at ayaw dahil syempre sa usaping alam mo na. Hindi man sa atin manggali, pero yun ang naiisip ng madla. Merong paglilinaw si Alan Diones. Hindi lang daw si Ivana Alawi ang binanggit. Talaga? Dahil yung nakapost ngayon dyan na mga paragraph, kaya pala sabi nagtataka ako bakit 24. Edited na? Ay, Meron pa pala na 3.11 may at mga meron na-omit pa na 3.16. Okay, At talagang inisa-isa ni Madam yung mga nakarelasyon ni Kong Albi. At binanggit ang mga names. Oo, so since it's a public document, pwede ka naman banggitin. So nakalagay dito, in 2009, si Andrea Del Rosario. Tapos, eto walang year, pero nabanggit din ang pangalan ni Daisy Reyes. So hindi naman pala na pinpoint lang si Ivana. Although, kasi siguro, dahil si Ivana yung sinasabing current, kaya yun yung na-screenshot. Teka lang, yung binanggit niya yung ba yung tinutukoy na naanakan din? Si Daisy Reyes lang at saka si Andrea Del Rosario. Kung artista ang pagbabasihan. Pero yung iba ay wala na. Medyo mahaba na Ang totoo, naka-highlight lang yung pinakita sa akin. Yung may pangalan. Thank you naman kay Alan Diones. Alan D, thank you for the information. Dahil dyan, ito nga, nagpa-interview nga si Marjorie kay OG Diaz. Una, sabi ni Marjorie, simula pa lang alam na ni Dennis na hindi siya kasali doon sa Walking Down the Aisle. Sinabi na sa kanya ni
Claudia yon. Tapos yung kalagitnaan, nag-request si Claudia na sumama siya kaya sa kalagitnaan pero hindi niya inabot sa husband, sa groom. Kasi naglakad din si Marjorie with Claudia pero sa kalagitnaan na daw. Tapos nung papunta na daw doon sa groom, hindi na raw siya sumama. Kasi Para may ano ng simbahan yun. Oo, mga coordinator na nagbibigay ng instructions sa gano'n. Kasi parang pag in-endorse mo sa husband, parang ikaw yung may ganun may mga seremonya. ganun, Pero hindi niya daw umabot doon. Tama. Tapos sabi niya, wala silang time para atihin si Dennis dahil ang focus nila ay doon sa ikinakasal. Simula pa lang daw, umi-eksena na si Dennis sa simbahan. Lakad daw ng lakad, tapos tinataasan ng boses yung mga coordinator. Humiwalay daw ng upuan sina Dennis at Jean, yung kapatid, dahil may sarili silang mundo. Ito ay ayon kay Marjorie. Ang nanay ni Dennis ay binigyan ng magandang upuan. Correct. Hindi rin totoo na umiyak ang nanay ni Dennis. May photo na ipinakita si Marjorie. May resibo. May resibo siya na inaakay pa ni Marjorie si Mother after ng pictorial sa bagong kasal. Kasi nakita niya, nagpicture si Mother ni Dennis, si Dennis at yung bagong kasal. Nung bumababa daw, nahihirapan bumaba si Mother. So, hindi raw niya matiis at bilang respeto, Mami Inalalayan niya, Lina pa rin ang tawag niya kay Mother. Umakyat siya at inalalayan niya. Tuwang-tuwa daw si Mother at sinabi pang, namimiss na kita, Marjorie, ang ganda-ganda mo pa rin. At maganda yung picture nila na nagtatawanan pa sila. parang saya nila. So, sabi nga niya kay OG Diaz, mukha bang umiyak si Yes, Mother? yeah. At sinasabi rin ni Marjorie na hindi siya apologetic na siya ay nakaupo sa harapan dahil siyang naging nanay at tatay ni Claudia Yan. from the beginning hanggang sa huling araw ng pagiging single ni Claudia. So hindi siya apologetic na umupo siya doon sa Yes. harapan. Oo. Totoo din daw na ayaw niyang makatabi si Dennis dahil ayon kay Marjorie, maangas si Dennis. Yes. Okay. Tapos, nirequest daw ni Claudia na maging pribado ang kasal, pero mas inuna pa raw ni Dennis na mag-post ng negative na reaction. Tapos, binanggit din niya na merong anger issue or bad temper si Dennis Dennis, di ba? ever since. Lalo na daw noong sila pa. Earlier na. Oo, Oo. na nakaranas daw siya ng emotional, physical at verbal abuse Yes. kay Dennis noon na nakita ng kanyang mga anak. Si Dennis nagdala ng sarili niyang videographer na for the obvious reason kasi tama kalakad ng lakad lang Ang daw. wedding? Yes, naglabas para pakunan daw kasi alam mo na para gamitin siguro sa social media at kaya wag mo daw i-deny yan kasi may sarili siyang photographer at videographer. Nahimay-himay ni Marjorie yung mga pangyayari Yes. ng dire-diretso, ng walang bakel, ng talagang maayos na na-explain. So, sinabi niya kay Jean na, sorry Jean ha, sabi niya, una-una hindi ka na maimbitado. Sabi pa daw Nag-chewing parang ka. nag-uudyok pa daw yung Jean lalo kay Dennis. Yan. Imbis daw na ipacify niyo si Dennis, Nanggagatong. pa kayo. Yes. Kasi daw merong eksena doon na parang, anong gagawin niya? Parang ganun daw si Jean. Bakit siya upo? Siya, Bakit ganyan? ganun daw. Yun. Goodness. Base sa mga nakita ko, mas marami talaga after magsalita ni Marjorie, lalo Ay, na yung talagang lalo na yung mga nanay, mga Yes. single mothers, Yes. nakarelate doon sa mga statement ni Marjorie. Lalo pat nung meron siyang pahuling statement na kapag yung mga anak ninyo, halimbawa mag-aasawa, dapat pag may red flag na, kasi Totoo naman yan. wag nyo nang ituloy pa kasi yan ang magiging tatay ng mga anak ninyo. Sabi Tama. niya. Tapos siya naman din daw, alam daw ng mga anak niya yung mga pagkakamali niya bilang nanay at nakita yun ng mga anak niya. Wala raw siyang tinago sa mga anak niya. Ayun. PBB Big Four, ratsyada sa botohan hanggang July 5 finals. Pera-pera na ang labanan. True. Yes, Prof. Dahil Kasi nga, pinakita na nga, nakita mo yung pumasok yung mga mamis ni mami ni River at saka mami ni AZ. Mga sosyalera talaga. Yayamanin ang mga itsura. True, oo. Alam mo, Panood ko pera. rin At saka yan eh. sinabi nung mami niya na parang, gusto na nga daw nilang sumuko, ganyan-ganyan, dahil paulit-ulit na na-nominate, pero nilaban pa rin nila. Oo, yeah. Kaya makikipagbardagulan sa botohan itong mga to, na aayusin na. Although yung Chares, yung Charlie at saka si Sneer, malakas sila sa mga tao talaga. At saka si Will. Actually, yun tinatanong mo si kanina, Will, si oh. Ralph at saka si Will,
yung gusto ko, emote, di ba? Ito yon Rawi. Yung Rawi. Rawi. Oo. Itong si Ralph Atenista yan, athlete, parang taekwondo ba siya or judo something. Kaya si Brent, hindi ko masyadong kilala yun. Si Brent, parang, hindi ko na matanda. Basta gwapo din si Brent, Kaya may makakapasok ba, hindi gwapo. Sila ang pagagaling. Dahil kasi doon sa last task na binigay sa kanila ni Kuya, sila yung nakapag-create ng mataas na tower. Sabi naman ni Melay, of course, yung Big Four na yan, winners na. Totoo naman. Tapos sabi niya, malaki daw ang difference ngayon dahil bukod nga sa, of course, Celebrity Edition, mas grabe daw ang mga fans ngayon. Kaya Comment hindi niya or what? masagot yung tanong ko kung sino ang bet mo sa Big Four. Big Four. Sabi niya, Rawi, Ralph and Will. duo kasi. Oo. Yung gusto ko nasa Nandun isa, sa iba. magkaiba. Oo, alam ko yan. Di ba? Mahirap yung boto Okay, yung gano'n. doon lang ako kay Chares, ano? Oo, pwede rin. Pwede Oo. naman. Oo, di ba? Nepo Babies, viral ngayon sa kanilang mga lavish lifestyle. Talaga ngayon, Sino to? yan ang pinag-uusapan ngayon. Si Ko ba to? Itong Ko? Si Claudine Ko. Oh, di ba? Ang dami niyan. Oo. Pero sila yung mga medyo nasa top list. Oo. Claudine Ko, Si Disney Princess. Jella Alonte, Teo. saka yung kambal yata yun eh. Tama ba? O magkapatid. For sure, alam natin ng mga kamarites natin yung mga yan. Actually, pinag-uusapan ngayon, at ano nga, dapat daw bang mabas, madamay, itong mga anak ng mga contractor Contractors, yeah. well, ako ang take ko dyan, yes, kasi sila yung nagpo-flaunt ng mga riches na, mayabang mga sila, lavish diba? lifestyle nila, Diba? yung kanilang mga branded, yung kanilang mga travel, Travels. etc. Kasi kung titignan mo, most of them halos fresh graduate pa lang or halos nag-start sila na nag-college pa lang yata pero my God, pinaplot na and everything. Siyempre, karapatan naman din ng tao, lalo na sa mga taong naghihirap, nagbabayad ng tax, na hindi maayos ang kanilang disposisyon dahil nga sa nangyayari. Tapos nakita nila na merong ganong anomalya. Siyempre, hindi mo talaga maiwasan dun sa Yeah. Ikaw lalo kung netizen involved o sila. sa mamamayan na talaga magsalita at Kasi magsabi nakikitaan nga at punahin ang kung ano man yung mga nakikita nilang hindi tama. Kasi Itong si Ellen Adarna talaga diba? Bigla niyang nilabas tong resibo kung saan na huli niya itong ang sinasabi ni Ellen na side chick ni Derek. Nilinaw din pala ni Ellen na hindi po ang girl ay hindi isa sa mga ex-girlfriend ni Derek. Kung tawagin na ay side chick. Sabi niya kawawa naman daw yung mga Ex. Oo. In fairness to Ellen, di ba? Pero nakakaloka, Oo. 9 days after lang din nila tama ba? 9 days after lang February sila, naging sila ba Oh. officially? Then after 9 days daw nangyari to. Yan. Pero ako nagre-report, pero medyo naguguluhan pa rin ako kung kailan ba nalaman ni Ellen. Exactly. Nailaman niya lang ba ngayon o nalaman niya to Dati pa. during the time, yung 9 days after or na-compute na lang ba niya? Ako intindi ko Ikaw. parang recently. Yun din eh, yeah. yun din eh. Teka lang, wait. Ano Saan niya nakuha tong mga to? Obviously, may nagbigay sa kanya. Yun. Kasi it's a conversation or it's a chat between Derek and the girl, the side Oo. chick girl. So para din sa, base sa convo din, 2021, no? Yung oo, dito. yes, Feb 2021, pero naging sila officially, parang parang a week, more than a week, bago yung Feb 21, yes. Tapos si girl, yung si side chick, parang ayaw na nga niya eh. Parang ang alam na niya na may girlfriend na, may Ellen na. Pero parang dito sa convo, parang si Derek ay push pa rin dun sa girl. Siyempre, hindi rin mawawala ang ating mga dahu. Ito naman ang ating top 5 blind items para sa taong 2025. Itong si sexy actress na to, meron palang karelasyon dati na matagal-tagal din niyang karelasyon. At Tomboy. may anakis sila. Ah, Another dito na, clue, may oo. anakis sila. So, itong si karelasyon, magpapakasal na dapat na kanya. Oh. Okay, papakasal na. Talaga yatang may
Kakyondi ay. May- Kakyondi ay. Ayun na nga. Ayun, pakasal. Yun na nga pwede mo sabihin. Makati pa sa gabi. Nanghiram ng gatis sa gabi. Nahuli ngayon itong dati niyang partner na supposed to be pakakasalan na siya na may lalaki. So, kaya nangaliwa kasi. Something's cooking. Correct. Ay, dahil ang alam ko nga, medyo na jombag yata siya nitong lalaki. Pero hindi naman siguro too much. Pero, dapat siguro sa galit siguro Yan nung nga guy, naman, diba? Diyos ko. Kung sabit nga, nababujombag pag nakangaliwa. Oh, well, dahil doon, hindi siya pinakasalan at hiniwalayan siya. Si young actress na masasabi nating sikat din naman, meron siya, of course, meron siyang nanay. Ito nga, kaya nga mamas jowa. So, yung nanay niya, may jowa. Yung hiniwalayan, yung actually, dating karelasyon na nakalakihan na nitong young actress. Itong bagong jowa ni nanay, ni mama, ay isang young actor. Kolo! Nakaidaran din niya ang actress? I'm sure hindi nagkakalayo. So, ang gani mother. Super into the young actor daw itong si mama. At talagang siya talaga ang super buy ng mga pangangailangan ni young actor. Itong si young actress, hindi daw masasabing bet tong si young actor. Pero, si young actress kasi medyo, alam ko din to medyo takot sa nanay niya. Yung hindi pumapalag, hindi makakapalag. Pero ang ano na lang, dahil doon sa pangyayari na yan, nagsarili na ngayon si young actress. Oo, nag-condo living na on her own. Aray. Siguro, hinayaan na niya na, sige, ma dear, o mama, or whatever, kung yan ang iyong kaligayahan ngayon, go. Pero Wala syempre, silang ibang kapatid? meron din. Pero syempre, wish ni young actress, sana daw, totoo din yung kay young actor. Well, actor hindi naman sobrang young. Basta may age gap Hindi ko na pa medyo. makonsider na actor. Ay! Yun. May nagkatrabaho na si young actress siya kasi hindi pa masyado makonsider na actor. Nagkatrabaho na. Hindi. Iba ang... Pero showbiz na sa showbiz si lalaki. Oo, actor din. Well, artista rin. Nag-artista. Not necessarily quote-unquote Pero si actress sikat. Ito si gay talent manager ay matagal na sa industriya, kaya naman may mga talents naman din siyang napasikat kahit papaano ba. So eto na. Ngayon, bilang matagal na nga siya sa industriya, may mga lumalapit sa kanyang mga baguhan na gustong maging artista. Siyempre, pag Babae at lalaki. Babae at lalaki. At in fairness naman dito kay Kay talent manager. ay willing naman talaga siyang tumulong. Ang problema, tanggap siya ng tanggap. Pasign lang siya ng pasign. So dumadami na sila. Kahit hindi man mukha artista. Hindi naman, mga artistahin naman, pero ang dami na nila. So eto na. Siyempre alam naman natin yung mga baguang artista, siyempre wala pa yung masyadong budget, wala pa yung pang-upa ng bahay, iba galing pang probinsya. So ang ginawa ni talent manager, dahil meron naman siyang babuting puso, kumuha siya ng isang unit at doon niya pinatuloy yung mga talents na wala munang pang-condo o pang-apartment. Pero, Isang unit, bahay ba ito? bahay, oo. So, Pinag-dorm. hindi, Kasi oo. ang inisip ko, unit lang ng kondo. Magsisiksikan doon? Eto na nga. Oo. So, ang nangyari, magkasama doon ang babae At at ang lalaki. lalaki. Yan na. Eto na. Di syempre, ang dami nga nila Yes. Alam naman natin sa showbiz ngayon, hindi naman ganun kabilis sa mga proyekto. Diba? So, marami sa kanila, nag-aabang ng kanilang proyekto mula kay gay talent manager. Di syempre naman, doon lang sila sa bahay. Dahil wala pa silang budget, hindi naman din sila makalabas. Nandun lang sila sa loob ng bahay ni Kuya. Pero libre naman ang mga pagkain nila. Libre naman daw. So, ayan na. Pero, ang nagaganap, bilang nandun sila buong araw, ang sabi, wala na nga magawa itong mga talents ito. Ang ginagawa na lang namang nila, nagbabahay-bahayan sila.
Kaya meron sexuality workshop. So, bahay-bahayan sila, nanay, tatay. Eh, alam mo naman, si nanay at tatay, pag wala Gusto ang ng mga bata, tinapay. pag wala ang mga bata, yun na. Minsan daw, as in sabay-sabay. Ano, grabe naman yun. Yun ang sabi ng aking source. Na Parang hindi naman pa Viva Max yan. na minsan ay naging bahagi ng bahay. May kinalaman ito sa isang aktor. Itong aktor na ito ay umattend ng reunion ng kanyang mga kabatch sa showbiz. So medyo matagal na sa showbiz itong aktor na ito. At syempre kapag nasa showbiz ka, may mga kasabayan ka. Nauuso ngayon na may mga reunion. So nag-reunion ang mga kabatch at si aktor. Sa isang maliit na grupo, syempre sa reunion, may mga grupo-grupo pa rin dyan, nagkwentuhan itong si aktor at yung mga kapwa niya aktor. At ang naging topic nila ay ang kanilang mga booking experience. So para siguro lasing na. Pero kilala ko kasi yung isang nakwentuhan. Natawan-tawa siya, or paano ba? Parang tawan-tawa siya doon sa kwento ni aktor. Bakit? Kasi daw, nung talagang nagkukantuhan na yung mga aktor doon, si ano lang daw, napapailing itong aktor na to. Napapailing lang siya, tapos ayaw mag-share. Hanggang sa napilit nila na i-share. Ano daw yung hindi niya makakalimutang booking. Eto na. Para natatawa siya na hindi niya mawari, pero dahil sa matagal naman na, naikwento niya. Nagkaroon daw siya ng regular na booking na isang mayamang bading. Na ang drama daw sa buhay ay kailangan ay naka-costume. Okay. Si yung bading, tapos ang gustong laging eksena ng bading, naglalabas siya sa batis. Kakainis. Totoo to. Parang habulin mo ako. Ay, eto na nga. Batis na yan. Ang tinala ng batis. Hindi, wala kang batis. Halimbawa, kahit sa kwarto sila. Naglalabas siya. Magbabalabal daw, maglalagay ng ganon. Tapos kunwari, naglalabas sa batis. Pero eto na. Siyempre, ang nasa isip natin, tatayo siya sa batis, habulin mo ko, habulin mo. O kaya na-rapin mo ko. Eh, yun na nga! Ang galing mo, Jun! Hindi habulin mo ko ang gusto. Ang gusto niya ay rape scene. So, bilang aktor siya, kukunin niya, gaganunin niya. Tapos, kunwari, Ibabalibag niya. sa batis. Anong tawag doon sa mga eksena? Para may reenactment. So, tiniis ni aktor yon ng maraming For the sake, pagkakataon for the sake of the booking price. So, yung mga kakwentuhan niya, natawa. Kasi sila common lang. Ito, nakilala ko si Direk. Dati si Direk, kasama ko. Ako, nakilala ko si aktor, ganito. Siya daw, umiiling lang. Pero bigla rin, sige na nga, parang mag-share ako. Yun daw yung na-share. Ang sikat na female host. Okay. Si female host na ito, may pagka-diva siya sa production, sa trabaho. Favorite mo yan? Pero dahil sa nagde-deliver naman siya bilang host, Magaling. Kinukuha naman siya. So eto na, kinuha siya ng isang production company kung saan bilang female host siya, mag-host siya. So eto na. So eto na. Bakit naman kung hindi, di ba? Inoka kayo kung paghubarin siya. Female host siya, pero umarte siya. Okay, pagsayawin. Eto na. So, syempre, alam na ng production na ganyan ng ugali niya na may pagka-diva. Pero dahil sa, sige, kinuha siya ng production, nakaka-deliver naman siya, sige, pakisamahan na. Okay, so okay na, walang problema. Kung nagdi-diva, tinanggap na ng production. Pero, may karagdagang iisipin ngayon ang produksyon dahil dito kay female host. May demand. Kasi, bagong demand. hindi ko maitawid to. Ito na. Ang set kasi ng kanyang show, sofa, parang ganyan. Na umuupo rin tayo sa mga unan. Tapos, tapos puti yung sofa. Tagusan. Ayun na. Tapos, Kaya, nag-host na si female host. Keme, ganyan. Tapos, sige, babay na. Ang ugali nyo, pag nagbabay, babay na. As in, tatayo, kasama na kay PA, Walang diretso. lingon-lingon. Walang lingon-lingon. Naloka sila kasi may bakas ng kahapon. Yung kanina lang sofa. naman. Hindi kahapon. Bakas lang Tagal kanina. ba siya nakaupo? Oo, medyo matagal. Kasi yun ang set eh. Correct. Yung material nung hindi naman ganito na nalalaban. Oh, So, mahirap.
may taping ulit, syempre babalik. Syempre makikita na may Siyempre, kineme. So eto na. Balik na rin na lang. Hindi pwedeng balik na Mukhang rin. ano, patungan. hindi pa siya form na may mga long pad. Tapos ayun na. So ang ginawa ng ArtDep, naghanap ng kapalit. Syempre kailangan pareho or Siyempre. kawangis. Dahil Kawangis. puti din dahil hindi naman pwedeng palitan Walang yung set. continuity, Bago. di ba? Walang isa po ulit. Taping, Meron na taping naman? Ulit, taping. Tapos, okay, thank you very much. Pack up na. Tayo siya ulit. Pag tayo, ayun na naman. Ay, nakakaloka Meron na naman. Hindi siya nagpapasador. Oo nga, So nakakadalawang sofa na siya. Kasi ilang araw ba, ilang beses bang ganun? Hindi ko alam. Buti na lang ako. Walang Wala. tagos ng dugo. Grabe naman, tutunog ba yung taping niya? Ano ba yan? Ewan ko ba? Anyway, pero nakadalawang Di sofa. ba niya alam yun? Ano ba yan? O saan Tapos ito nga, Oh. hindi nila masabi kasi nga, medyo diva nga to, hindi nila masabi. Di ba kung may chika, halimbawa kung ako yon, sasabihan ako ni Sam. Di ba si Sam nga lumulod sa harap ko. Oo, Kung tama. meron ng stain, sasabihin ni Sam, sir, may stain po kayo. Correct. Hindi, sabi ni Sam, May tagus po. Oo. may tagus The ka. red flag is up. Hindi The red nila flag is masabihan. up. So ngayon, gagawa sila ng paraan kung paano maaalis yung stain at kumuha muna na mga daklo pang sofa. Kaloka. OA naman na yun. Totoo ba yan? Oo. Ikaw, dinagdaga mo na naman Hindi. eh. Favorite mo yung host na yan Hindi. eh. Ang host, may award, sikat, maraming followers. Mataray, matapang. Yes. O, diba? Tapos, ano pa ba? May karelasyon. At sa pagkatapos ng taon, pasalamatan natin ang mga hindi natin malilimutang celebrities at artists na bumisita dito sa atin sa Marites University. Ever since I've started in show business, pag kunyari, meron akong boyfriend at that time, parang laging nagbe-break. After ko ilabas, Trauma talaga to. trauma siya. Or, kung hindi man trauma, parang iniisip ng mga tao, ang dami niyang boyfriend, ganyan. Parang hindi nila alam is, kesa, bakit ako magsistay sa taong toxic? naman. Or Tama. kung hindi kami compatible, bakit ako magstay? Para saan? It's like, meron kasing sometimes na mentality na, ay, ang dami niya ng boyfriend. Siguro, ang landi-landi yan. Girl, sino bang gusto maging malandi? Sino gusto maraming jowa, diba? Pero, yun nga eh. It's like, there's right timing. There's also the right person. So, So Marco is the right person now. I think, like, I'm just really happy with him. Although natanong na to sa iyo before, may mga nagtanong na, mga more than a year na rin naman, kumusta? Siyempre nakasama mo yung Katniel, nung nalaman mo, nalungkot ka. Oh, syempre. Syempre nalungkot naman ako na they've been together for a long time. Kasi I also did with them eh. La Luna Sangre. Okay. I also did La Luna Although Sangre bagets with pa them. sila nun. Although bagets pa sila nun, mga 2017 yun eh. Anyway, syempre nalungkot ako kasi parang, di ba, it's an end of an era for them. But it's a beginning of a new one also. A new page, a chapter in their lives. Especially solo-solo na sila, Oo, diba? parang it also gave them an opportunity to grow as on their own, as individuals. So, syempre, it was their mutual, I guess, hindi to, mutual decision yun. So, sad because nag-end and heartbreaking, masakit. Pero, hopeful din for new chapter sa buhay nila. Anong kaibahan ng Formula 5? Although sa mga na-mention mo na may mga distinct personality kayo, may mga distinct talent kayo, pero anong kaibahan ng Formula 5 sa napakarami ngayong mga boy group? Or do you also consider yourself na parang P-pop group ba? Paano ba? Yan, lagi po kaming natatanong yan eh. Aha. Pero ipapasa ko muna kay Kier, parang gusto niya kasing sumagot dyan. Sagutin mo muna. Sige, Kier. Hindi, kasi parang gusto ko lang din i-express how I appreciate the group as well as yung individuality namin that keeps us stronger. And in a sense na meron kaming, kumbaga pag nasa stage kami, we are different individually pero nagiging together kami as well, lalo na po pag naririnig nagiging yung, solid parang as flex well. ko lang, pag naririnig yung harmonies, ganun, parang sobrang na-appreciate ko yung part na yun. Na-enjoy namin. At the same time, we showcase our individuality. That's why
feeling ko, on my own opinion po, ano siya, we are different from other group there out there kasi mainly we are vocal group. Yan. We are Filipino OPM vocal group, ganyan. So, So you may don't tinatawag, dance as may much? tinatawag na V-pop. Aha. V-pop. Ano yun? Vocal pop. So kayo yun. Oo, so- Taray, V-pop. Opo. So, hindi naman namin kino-close ang doors namin sa pagsasayaw. Lalo na ako. Parang hindi ko pa nakikita yung sarili kong sumasayaw. Pero maybe in the near future. Pero Bakit naman, sa direct? ngayon, pang Boses ang ano mo. boses ang puhunan Wala. namin. So more on ano talaga kayo, singing. Opo. So when you Bosesan. sing, hindi kayo Diba? masyadong Bosesan, diba? nag-move. Hindi ka Well, we do Of move, course, but we don't. yung talagang may mga As we or produce mga our own synchronized songs. dancing, walang ganon. We write our own songs, nagko-collaborate kami in a group to produce this kind of cover, ganyan, meron kami mga covers. So I think parang mas nabibigay namin yung kung anong meron kami as a group. Wala bang feeling of insecurity nung pumasok kayong simula? At miski nandun na kayo, siyempre napapansin nyo, iba, pag ganun-ganon, di ba? Yeah. Kayo mga, siyempre, medyo conservative. Opo, From the opo. province. Totoo, From the totoo. province, di ba? Di ba Oo, kayo na- nanibago? naninibago. Paano inyong Adjustments, pagbabago, yes. pagtanggap sa mundong pinasok nyo? At the same time, hindi nyo ba na-feel din na baka medyo parang feeling nyo, hindi kayo masyadong belong. Belong. Ay, totoo po yun. may ganong simula, feeling. Sa simula talagang naninibago po ako. Kasi, syempre sa probinsya, slow pace yung buhay Oo, doon, di diba? ba? Pagdating dito sa Maynila, parang ang bilis-bilis ng araw, ang bilis ng kilos buhay ng mga dito. tao. Yes, Parang oo. nagmamadali lagi. Kasi doon sa Iligan, parang chill Illegal lang, ka pa, ganyan. oo. Mindanao, di ba? And then, parang All of a sudden, parang conservative din po Oh. ako. Kasi nung college talagang t-shirt at pants lang, ganyan. Pagdating dito, sabi nung isang friend ko na, Uy, mag-ayos ka naman sa sarili mo. Para ka namang 30, Senior ka 40 years pa. old. Oo, diba? Sexihan mo naman. Sexy ka naman, Marian. Bakit ayaw mo magsuot ng sexy, ganyan. Syempre yung mom ko din, kasi medyo old na rin kasi yung parents ko. Parang nakasanayan ko na hindi sexy yung suot. Pagdating dito sa Maynila, natuto na ako paano mag-miniskirt, mga ganun. Mga na parang Siyempre, revealing kung clothes. pupunta ka sa events, di ba? Hindi mo Yes. pwedeng manang-manang ang dating mo pa. Winner ka, di ba? Opo. Kailangan mo, medyo sexy na rin. Di ba? Kahit papano, di ba? Yes. Ikaw ba, Hana, na-feel mo din na medyo nadidiscriminate or something? Bohol ka naman, Lalo di naman ba? nung nag-uumpisa pa lang. Hindi naman sa may na-discriminate ako, pero parang ako lang ang Sarili mo yung lang. insecure ako kasi parang nung una nakuha ko sa mama ko na talagang pumoporma na ako kahit sa probinsya pa, sa Bohol. Pero iba yung kailangan kong mag-keep up sa pormahan naman dito sa Manila. Pero yun, hindi siya ganun kahirap. Ang para sa akin lang yung salita. Kasi talagang, yan din, nahirapan din ako. Kasi nung time na yon, Kasi meron Bisaya kayong punto, parang gano'n. may punto po talaga. So, nung 2015, wala pang yung mga bagong pasok na singers nung time na yun, wala pang Clash kasi. Oo, So, parang tama. feeling ko ako pa lang. Tapos, wala akong masyadong naririnig na nagbibisaya. So, parang ako lang kailangan ko kumip up. So, ang ginawa ko po, may tinawagan akong friend lagi. Sabi ko, pwede bang lagi tayong mag-usap every night? Tagalog po siya. So, sabi ko, pwede ba tayong mag-usap lagi para lang ma-practice ko yung makuha ko yung punto mo. So, yun talaga, inaral ko po talaga Pero siya. galing in fairness. Sabi nyo, you're friends with the other P-pop group. With SB19 na idols ninyo, nagkaroon na ba kayo ng interaction? Nakasama po namin sila sa All Out Sundays. Okay, so nalaman ba nila how you admire them? Opo, napansin naman po kami. Nagpa-picture. Sabi mo ni Justin, parang anak Parang niya na mga daw po anak kami. talaga. Ayun na. Kasi tanong ko sana kung may advice sila sa inyo or something. May sinabi ba or what? Hindi ko kayo na lang magbigay ng mensahe sa inyong mga fans. Ano gusto nyo? Siyempre. Pansin nyo na dito tsaka around the world. Ano gusto nyo sabihin? Siyempre po, gusto po namin magpasalamat sa lahat. Fans namin sa aming Dear Rainbows, sa mga nag-support sa amin. Gusto po namin mag-thank you sa lahat ng nag-support, sa lahat ng nag-effort. Lalo na sa mga mocho namin, salamat po sa mga rainbows na pupunta.
Gusto po namin mag-thank you and Keep streaming Bara-Bara. Super Stream appreciate Bara-Bara. Yes po. So, Lizzie, ikaw bilang, ano ka ba, Gen Z ka pa ba? Gen Z po, yes. Okay. So, paano mo yung tinitingnan? Yung, kumbaga, yun nga, sabi ni Dean, ano ka ba? Ang tawag sa'yo ay granddaughter of late President Emilio Aguinaldo. Paano mo yung tinitingnan? Pinag-aralan mo din ba yung history na part na yan? And ano yung naging take-away mo rin? Actually po, growing up, very, nakakatuwa din po yung mga classmates ko. Whenever nababanggit po yun si Lolo Myong, we call him Lolo Myong po kasi. Pag nababanggit po si Lolo Myong, lagi po nila ako tinitingin. Yes po, during the class, bigla po silang titingin sa akin. Pero po nahihiya po ako, medyo magatago pa ako. So yun po, parang naging trademark ko na din po yun sa kanila, na parang pag may Aguinaldo, si Lizzie yan. Parang yun po yung tumatak sa kanila. And growing up din po, we would always attend the Independence Day sa Aguinaldo Shrine sa Kawit po. Okay. Nakikita mo ba yung sarili mong papasok din sa politika eventually? Me po, no po. Not because... no na. Actually, no po talaga. Because I feel like mentally and physically, hindi ko po talaga kaya i-handle. So maybe it's really not for me. Kanta na lang po. Kanta na lang, okay. Kaya rin muna. Yes, and career. Acting and singing. So, if ever, plano mo naman pagsabay ng showbiz at ang pag-aaral mo? Right now po, since magka-college na po ko and syempre, ibang level na din po yun workload. Hindi ko po siya, feeling ko po, hindi ko po siya kakayanan. Pero kung mabibigyan po ako ng small roles or small, not necessarily. Opo, small, ano po, syempre po, tatanggapin ko naman po yun if pwede pong ipasok sa time as much as possible. Bago to lumabas, may lumabas na chika. Ayan na. Di umano'y si Mark Hera ay kasama daw sa music video. Pero dun sa napapanood namin, wala naman. parang wala naman. Pero, Ayan na. may nasilip kami. Ay! May nasilip ako eh. Baka hindi kumpleto yung music video, Ayun no? nga eh. Or may lalabas bang ibang version Iyon. na parang nasilip namin doon Parang sa Mark nasilip, eh. oo. Actually, Director's cut. siguro, kasi ang hirap magkomento kasi actually, nung nandun kami sa Batangas, nung nagsushoot kami, siyempre, andun yung nag-assist sa aming mga staff ng resort. So, siyempre, nung nandun kami, meron naka-recognize sa akin, alam yung mga chismis-chismis, na pag-uusapan doon. Tapos, sabi nila, andun daw si Mark Hera sa kabilang resort. Para naman. Sa kabilang resort. So, nagkataon lang. Sabi, pero hindi ko naman nakita. So, siguro, baka dun, alam mo na, dun umiingay yung Pero nasa usap-usapan. music video eh. Ayun na. Music video, kasi nga, Na hindi pa nare-release ha. Kaya abangan nyo rin yun. May director's cut daw yan eh. oo, kasi nga, alam mong tao, pag may nakikita, laging dinudugtong doon ng usapan. Kaya, bahala na po kayo. Bahala na po kayo ng isipin nyo. Kasi po, kayo na hong manood kasi syempre, mahirap pag ako nagkomento. Totoo Baka naman. mamaya may masabi na naman. mamaya naman. Pero diretsuhan. Sana ngayong Pasko, siya pa rin ba? Alin? Ang ganda ng pagkain. Alin. Hindi, kasi yung sa amin kasi ni Mark Heras, magkaibigan po kami. Magkaibigan. Nagsimula kami sa pagkwento ng kanyang buhay. Mabait na tao si Mark Heras. Mabait siyang tao. Siguro meron lang mga bagay na hindi kami pinagkasunduan. Parang magkaibigan. Ganun. Pero despite that, mga ganyang differences, okay pa rin. Okay pa rin. At least hindi na kami nag-aaway, nagbabangayan or nagsasalita ng, let's say, meron siyang nararamdaman na sinasabi niya sa media na ma-magnify. Pag ako naman dati, hindi ako makapagpigil din. Ngayon, with my new management, si Rams David, napipigilan ako ngayon. Di ba? Hello, Ateng! Huwag kang magsasalita. Wag na. So, nakokontrol niya. Okay? So, syempre, alam mo, sa social media, pag pinakita ang pictures nyo together or whatever, sila na nagagawa ng kwento. Yes. Bago natin isara ang 2025, mga Marites, ay maglaro muna tayo ng Marites Game. Bawat isa sa amin ay makakatanggap ng
pare-parehong salita. Sa 3 round ay i-describe namin ang aming pare-parehong salita at kailangan namin na mahulaan kung sino ang marites na may naiibang salita. Ang goal ng marites ay hindi siya mapaghinalaan na naiibang kanyang salita para hindi siya ma-vote out. May ganon. Take note, bawal banggitin ang mismong salita at kinakailangan ang description na ibibigay ay sakto lamang para mahuli nila ang marites. Ready? Mga tibawa. Diba? Ano kayo? Okay. May habay ba to? Oo nga. Okay, ikaw na mag-start. Pangit. Maingay. Makulay. Naku, may maingay na. Ano? Makodak. Marites. Ikaw marites, no? Marites. Grabe ka naman sa pangit. Grabe. Kami babaguhin nyo, di ba? Dapat, okay na yun. Tsaka andino ka. Kasi Marites. pangit ka agad eh. Yung bakit mong marites Marites pangit? Mga timawa. Hindi ko pa rin ako. Parang may, ano, hati, ano? Parang may pahabsto. Oo. Parang rapol, di ba? Go! Go! Si Jun pa rin. Ako pa rin? Yes, go. Beautiful. In English mo lang yung sabihin. Mahaba ang hair. Sexy. Naku, dahil nasa isip ko. May jowa. Wala, may jowa rin pa. Ay, hindi, tama naman pala, hindi ulitin. Flawless. Uy, matalino. Maputi. Marites. Bakit ako nakahuli doon? Ewan ko. Ano ba? Janine Gutierrez. Gutierrez. Oh, maputi naman si Janine ha. Wala lang, parang ikaw lang Wala wala. Ay, hindi. Ganun din ako. Kasi yung marites matalino din, no? Di ba? Bayan. Pero, Para magkakaubusan. Oo. Dali mo na. ako daw, hindi pa nabubuksan ni Jun. Oo, di pa. Tagal. Ako muna. Star. Wow. Pang noche buena. Oh. Sweet. Ay, ikaw na. Kapitbahay. Sweet. Marites. Marites! Tama nga. Yes, ham. Oh. Ay, ang layo sa hapit. Bahay ka dyan. Kaya naula ako ng kapitbahay. Ito kasi sabi niya, Noche Buena. Ito, ham. Hindi ko makulik sabi kapitbahay si Leche Buena. Kaloka kayo? Nako. Ako ang una? Okay. Oh. Philanthropist. Wow. Kachika. Generous. May sinasabi sa lipunan. Marites. Bakit? Sino yan? Marites. Ako nga. Sino ba yan? Jojo Mendrez. Jojo Mendrez. Oy, bakit naman? Pwede naman yung sinasabi sa lipunan. Kaya nga Marites. Pero connect eh. Iba. Nasabi mo sa lipunan, Marites. Baka Jojo Mendrez na naman to, ha? Everybody happy na naman, ha? Oh, dapat may premyo. Aha. Ikaw naman daw, Ambet, mauna. Oo. Mapaglaro. Tagal. Bongga. Mapaglaro, bongga. Ha? Marites? Hindi. Not me. Mapagkakatiwalaan. Oy. Marites. Marites. Oo, Kasi, Kaya ano yan? Oo. Paulo Conte. So, ibig sabihin, naku, Paolo, sorry, hindi ka kasi Hindi ako mapagkakatiwalaan. nagsabi nun ha. Hindi ako nagsabi. Ano dapat nasabihin mo? Mahusay na aktor. Ay, kung ikaw siguro pwede ko susugan, may award, gaganon ako. Kasi mapaglaro. Kasi mapaglaro. Ikaw Tas kasi, ano sa'yo? Oo. bongga lang. Bongga. Kinonect mo sa kanya mo. Oo. Mala. Pero kung ikaw yung nauna, sasabihin ko may award. Ayan. Ayos ba mga kamarites? Wag na wag kayong bibitaw sa amin at magkakasama pa tayo sa lahat ng pagkakataon
sa 2026 kasama ang mga paparating na ganap sa mundo ng showbiz. Sa pagpasok ng 2026, hiling namin na mas dumami pa ang ating masaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga showbiz stories at blind items. Asahan niyo po na patuloy niyo pa rin po kami makakasama tuwing Lunes at Huwebes, alas 9 ng gabi ng live sa ating YouTube channel. Kahit saan ka man ngayon, sama-sama nating salubungin ang 2026 na puno ng saya at tawanan na may kasamang chismisan dito sa Marites University! Happy New Year! Happy 2026! Happy New Year! Happy New Year! Happy Happy New Year. 2026!